Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito pa rin tayo sa chapter 25 ng Kawikaan. Verse 11 hanggang 20 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Verse 11, ang angkop sa panahon, ang salitang binigas para itong ginto sa lalagyang pilak. Ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas. Ang sugong tapat ay kasiyahan ng nagsugo sa kanya, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. Sa malumanay na pakiusap, pusong batoy nababagbag. Sa pagtsatsagay, pati hari na hikayat. Huwag kang kakain ng labis na pulot-pukyutan at baka ito'y isuka mo lang. Huwag mong dadalasan ang pagdalaw sa kapwa, baka siya'y mabagot at sa iyo'y magsawa. Ang taong sumasaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambato, pambambo o palasong pumapatay. Ulitin ko lang, verse 18. Medyo hindi ko siya naintindihan. Ang taong sumasaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambambo o palasong pumapatay. Pampambo. Hindi ko alam yung pampambo, hindi siya pamilyar sa akin. Pero tingin ko ito ay kawayan. Yun, verse 19. Ang taksil na pinagkakatiwalaan sa panahon ng pangangailangan ay tulad ng ngiping umuuga, mga paang pilay. Verse 20. Hapdi ang dulot ng awit sa pusong may sugat, parang asing kinukuskus sa gasgas na balat, parang paghubad ng damit sa panahon ng taglamig. At yun, mula verse 11 hanggang 20 ay marami akong nakitang verses na aking natutunan. Yun, try kong ipaliwanag yung mga nakuha ko. Pipili lang ako nung ating mauunawaan at ng ating maiintindihan. Yun, umpisa natin dito sa verse 12. Ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas. So sinasabi po dito sa verse 12 na kung ikaw po ay magpapayo ng maganda sa marunong makinig, ay higit na ito po ay mapapakinabangan niya. Sabi dito, higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas. So, ibig sabihin, walang tutumbas po sa kayamanan kung ang magandang payo po ay pinapakinggan ng taong marunong makinig. Yun po yung pagkakaintindi ko po dito sa verse 12 at sana po ay naunawaan nyo po. At itong verse 13 naman po, sabi dito, ang sugong tapat ay kasiyahan na nagsugo sa kanya tulad ng lamig na tubig sa panahon ng tag-araw. So kasiyahan po tayo ng nagsugo sa atin. Isang halimbawa po dito ay, para mas maunawaan nyo po natin, kung halimbawa po tayo pong mga kabataan ng bawat churches, halimbawa pinag-evangelism tayo sa isang lugar. Tapos, yun, humayo nga tayo, tapos marami tayong na-invite.
na mga kapwa nating kabataan or mga may edad sa atin na dumako sa bahay panambahan ay kagalakan tayo ng nagsugo sa atin. Kumbaga, ng ating pastor na nagsabing mag-evangelism tayo, mag-invite tayo. Kasiyahan tayo ng ating pastor kung yung mga bagay na yon ay ating ginawa ng maayos at mainam. Sapagkat ang sugong tapat ay kasiyahan ng nagsugo sa kanya. So yun, kung tayo man ay isugo, paano ko ba iano yung isugo? Yung halimbawa, pinag-anuhan tayo ng yun nga, pag-evangelism, yun, halimbawa, mag-evangelism kayo sa ganitong lugar, yun. Halimbawa, pinagawa tayo ng ganun, ay gawin natin ng tapat ng hindi napipilitan. At sana, naunawaan nyo itong pangalawang verse na aking nabanggit, at ganoon din po sana dito sa verse na nauna. At ito namang verse 14. Yan. Isa pa to. Ito po yung isa din sa natutunan ko. Na kung tayo man ay mangako, ay nawa ay tuparin natin. Dahil sabi po dito sa verse 14, ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hangin, walang dalang ulan. So yun, kung tayo man po ay mangako, ay nawa ay tuparin natin. Huwag tayong maging, alam mo yun, yung salitang drawing, yun po. Yung drawing, yung hindi marunong tumupad sa usapan sa pinangako niya, ganun. Sapagkat para lang tayong ulap at hangin na walang dalang ulan. Ibig sabihin, hindi po tayo nakakapagbigay ng refreshment sa ating pinangakuan kung yung pinangako natin ay hindi natin tinutupad or hindi natin natupad. Yun, marami pa po dito. Verse 15, halos lahat po. Mula verse 11 hanggang 20. Lahat po siya ay nakuha ko po. Yun. Kung ipapaliwanag ko po ito lahat, ay mas tatagal tayo. Yun. Siguro sa mga susunod na devotion ko, ito pong verse 15, 16, 17, 18, 19, 20 ay ating pong pag-uusapan. Yun po. Hanggang dito na lamang po. God bless po. See you tonight devotion. At sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin. At yun, kung meron po kayong hindi naunawaan doon po sa aking nasabi or sinabi, malaya po kayo mag-comment sa aking video. Sa baba po ng aking video ito ay malaya po kayo mag-comment. Yun, para po tayo po ay nakakaintindihan. At yun po. See you tonight devotion po ulit. God bless po. Bye-bye!